Paano nga ba mag-renew ng driver license dito sa Japan? Minasang ohayo gozaimasu, magandang umaga sa lahat. For today's video, dahil first time natin, syempre ibablog natin kung paano nga ba mag-renew ng driver license dito sa Japan. So, ang mga kailangan nating gawin at kailangan nating dalhin tong Hagaki. Itong Hagaki na to ay dumarating to tuwing malapit ka na mag-birthday. Nakalagay dito sa loob, pag binuksan mo, nakalagay dito sa loob kung magkano yung presyo, kung anong oras bukas ang opisina. Halimbawa, nakalagay dito 8:30 to 9:30. Tapos syempre may break time yung mga empleyado. So babalik ka doon ng 1 hanggang alas 2. Nakalagay rin dito na ang seminar sa mga first time renewal ay merong seminar o lecture na 2 hours. Pero sabi ng mga ibang Pilipino dito dati daw, basta wala kang violation or penalty, marirenew mo kaagad na mabilis ang iyong driver license. Pero dahil nagbago yata yung patakaran, kahit yung mga walang violation at penalty, kailangan ng mandatory na umattend ng seminar na 2 hours. So, syempre, aagahan natin para matapos yung kaagad to. Then, dalhin nyo pera, 3,850. Then, saryokado or supporting document, saryokado o alien card or green card. Yun, yung nakalagay doon yung address ninyo. Then, passport. Mas maganda nang may dala ka mga supporting document para just in case hindi na tayo pabalik-balik doon. Dito pala sa Japan, ang lisensya ko ay 2 years. Na-acquired ko siya nung 2023, March 29. So, 2 years. Ang renew ko dapat sa kanya ay 2025, March 29. Pero dito sa Japan kasi, merong 1 month before and after. So, ibig sabihin nun, pwede ko siyang i-renew na 2025 na March bago mag-birthday. Dito sa Japan kasi ang lisensya kasi 1 month before and after ang birthday mo. So, gaya na to sa akin, acquired ko siya nung 2023, March 29. So, pwede ko siyang i-renew. Gaya ng sabi ko nga, 1 month before and after ng birthday nyo. Pwede ko siyang i-renew ng March 29 hanggang May 29. Yung birthday ko kasi April 29. So, 1 month before and after. Nasa gitna. March at May 29. Pero dito, sa Japan, sinasuggest, parang gaya lang rin sa Pilipinas, sinasuggest nila na i-renew nyo ang lisensya nyo ng birthday ninyo. Mas maganda na yung may palugit. Mahirap kasi kapag i-renew mo yung lisensya mo ng eksakto sa expiration ng driver license ninyo. So yun papasok na tayo doon sa driver license. Pipilitin natin mag-video dun sa loob kung pwede para detalyado natin maituro sa mga kapwa natin Pilipino na first time or hindi pa nakapag-renew na kanilang mga driver license dito sa Japan. So yun kita-kits!
しましたら住所とお名前間違ってませんか？大丈夫です。はい。こちらのね、会員証の方ご提示していただくとね、はい。サービスとか割引とか受けれるおはい。店の一覧入ってまたご覧ください、ね。はい。また交通事故入院見舞金制度のパンフレットも入ってはい。こちらの書類持って10番の窓口へ。10番。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。10番。はい。Bang daw. Mabilis naman number 19 yan sa license photo. Pitan tayo sa So yun guys, good day. Update lang ako sa inyo ha. Bale, nag-umpisa kanina yung lecture doon sa seminar room ng 9:30. 2 hours yung seminar. So matatapos yun ng 11:30. Pero hindi tuloy-tuloy na klase yun. 2 hours kasi syempre nakakangawit, sakit sa puwet. Tapos nakakapagod din sa nagpapaliwanag dun sa harap. So pinag-break time kami ng 10:30. Tapos sabi niya 10 minutes daw, 10 minutes break. So maipapayo ko na kumain na kayo doon sa bahay ninyo bago pumunta dito sa driving center para mag-renew ng inyong mga lisensya kasi ang break time dito 10 minutes lang. So ang gagawin mo lang sa 10 minutes na yun, iinom ka lang ng tubig tapos iihi ka lang, jingle break. Tapos yun, ano pa ba? Mag-pay attention kayo sa oras na binigay ng Japanese kasi ang mga Japanese people on time yan. So kailangan before 10:40 andun ka na ulit sa room. So paano ba yan? Alis na ako. Masunurin ako eh. Mamaya na lang, update ko kayo. One eternity later. So yun guys, no, update ko lang kayo. At sa wakas, nakuha ko na rin ng aking lisensya. Wait, ito. Charan, ito ng aking lisensya. Wow! Nakuha ko na yung bago kong lisensya. So, pinakasama rin nung lakad natin para sa mga first time mag-renew ng kanilang driver license dito sa Japan. Unang-una, pagpasok nyo pa lang sa driving center, ilagay nyo prepare nyo lang yung hagaki ninyo. Yung hagaki, pinakita ko kanina na kulay pink na notice, na reminder na pwede na kayo mag-renew. Then, yung old na driver license ninyo, dalhin nyo lang yun. Tapos, unang-una, pipila kayo doon. May pilahan kasi doon eh. Huwag kayong matakot o kabahan. Kasi, hindi naman to guys sa iba na, halimbawa lang sa Pilipinas, pag nag-aasikaso ako ng NBI, clearance, hindi ko alam yung step by step, magtatanong-tanong tayo sa mga kapwa nating aplikante na, pre, paano ba yung ganito, di ba? Yung mga ganon. Dito, wala. Kasi, nakita mo dun sa hallway pa lang, ang daming mga nakakalat na pwede mag-assist sa'yo. Tsaka sila, hindi na, alam na kagad nila, hindi na yung parang ikaw pa mag-aasa kanila. Kada tapos ng isang tao sa area na yun, a-assist kagad nila kung saan pupunta, kaya mas ang bilis, sobrang bilis ng pag-renew dito. So, pagkapila mo doon, dali mo lang yung hagaki mo, tapos yung old
driver license, merong dong kikay o parang machine, doon mo i-in yung, ang natatandaan ko lang, may English doon may English may pagpipilian, kaya huwag kayong kabahan din. Kapindot mo ng English, yun, kayo na bahala pumili doon, alam nyo na yun kung ano yung mga pipiliin doon, renew ng driver license, meron dalawa doon driver license, tapos yung may number card. Yung may number card na yun, meron ako dati nun, pero hindi ko alam kung paano paggamit nun, kaya hindi ko gaano may paliwanag sa inyo. Pero sabi kasi sa bagong rules ngayon dito sa Japan na yung may number card, nakalink na rin doon yung mga details mo sa driver license. Yun yung pagkakaalam ko tanong nyo na lang sa iba na mayroong mga driver license. Driver license, mayroong may number card. So pagkapila mo doon, required din pala na tandaan nyo, na gumawa kayo ng PIN number nyo. Na tatandaan nyo, hindi ko alam kung para saan yun. Pero sa akin parang, hindi ko alam kung para saan yun. Kasi, ano ba yan? Basta nanghingi yung machine ng 4 na PIN number. Tandaan nyo na lang yun. Para mas mabilis kung gusto nyo, birthday nyo. Tapos yun, inin ko yun doon. Kailangan, tapos pag natapos na, may lalabas na papel. Pagkatapos ng paglabas ng papel, iaabot nyo yan, pila ulit kayo, i-assist rin naman kayo ng mga tao doon na pagkatapos, lalapitan na kayo hindi na, gaya ng sabi ko kanina, hindi na hihintay na ikaw pa mag-aas, i-ask ka na kayo nila, pagkatapos mo doon, pag nakita na tapos ka, ituturo ko na kung saan yung next step mo. Meron doon mga nakalagay na para mga sign card, na may English din naman, tapos meron din nakasulat ng Japanese, nakalagay naman doon, merong renewal. Isang pila lang siya, tapos may 4 na window, mga ganun, kung ilang bukas na window doon, kunwari window 9, window 10, 11, 12, isang pila lang siya. Tapos kapag meron, alam ko natatandaan ko sa window 3, renewal nakalagay doon. Pag tinawag ko, kunwari yung renewal na yun, masyadong busy pa, tapos yung ibang window nakabukas na available, pag tinawag ka, lapit ka lang, iabot mo yung papel mo na nakuha, pati kasama yung old driver license, tapos yung hagaki, ang gagawin, bigay mo lang sa kanila, magbabayad ka. So, di ba ang sabi ko kanina, doon sa may hagaki, naka-indicate yung presyo na 3,850. 3,850, pero hindi yun yung eksakto na babayaran nyo. Kaya payo ko, dahil nandito kayo sa Japan, alam niyo naman, sa Japan, puro tax, maglaan kayo ng allowance. Halimbawa, dala kayo isang lapad, mga ganun. Isang lapad, hindi naman mauubos yun. Kaya sa akin, ang ginastos ko, ito yung binayaran ko. Binayaran ko ay, ayan. Kita ba? 4,250. 4,250 yen. Yan yung binayaran ko. Kasama na yung tax nito. Tapos, may nagbayad pa ako ng additional na 1,200. Para siguro yan dito, guys, Hindi na ako gano'ng nagtanong kasi ang haba ng pila, tapos ang bilis. So dahil yun dito, guys, no, sa siguro dahil dito mahal dahil dito. Tapos syempre yung palagay ko yung pati yung CD na pinanood namin doon, bayad yung mga ganun, inad na nila 1,200. So bali lahat ng mga nabayaran ko, mga 5,000 mahigit. Kaya hiyandaan nyo yung pera nyo, magaan kayo ng allowance para hindi kayo kulangin kapag nadoon na kayo sa pag-asikaso. Tapos pagkatapos ko doon sa may nagbayad na ako, mag-pay attention kayo sa sasabihin ng mga tao na doon sa window. Sabihin niya, pumunta ka sa window number 13. Pumunta ako sa window number 13. Pagpunta ko sa window number 13, yun, ang ginawa ko naman doon, nag-fill up ako ng papel. Yung pipill up mo ng papel, ang tatandaan ko, 3 lang yung pipill up mo doon. Pangalan mo, tapos yung sininggapi, Nihongo yun, tapos yung English, yung birthday, birth date mo, tapos yung kung ano yung date kung ano yung date ngayon na nag-apply, kung ano yung date na nag-apply ka ng application for renewal ng iyong driver license. Yun, 3. Tapos pagkatapos ng fill upan mo, a-assist naman kayo doon. Pagkatapos ng fill upan, mayroon kagad lalapit sa inyong tao. Pag nakita niyo na tapos ka na doon sa window 13 na yun, i-assist ka na naman, punta ka na para sa eye test.
Tawag natin aptitude test ba yun? Yun, hindi ko sure. Tapos yun, sa eye test, parang exam lang, parang ano lang rin sa Pilipinas, yung letter C, kung saan yung may butas, kailangan sabihin mo, silip ka doon. Lalo na yung mga magaling mangilip, di ba? Expert yan, silip ka doon. Sa tanungin ka, saan yung kanang mata tayo muna ngayon, kanang mata, test. Yung C, kunwari, yung C, nakapaangat, hindi yung butas yung sa taas. Sabihin mo lang, sa taas, pag sa baba naman, dalawang mata, tetest natin, dalawang mata, tapos sasabihin mo sa kanya kung saan yung butas, kunwari, letter C, nakaharap sa kaliwa, ibig sabihin, kaliwa, idari, migi, shita, mga ganun na naman yung sasabihin mo, basic ni Honggo lang naman, yun lang yung sasagot mo sa kanya. Akin, syempre, sanay tayo sa Pilipinas, silip-silip, ganun, sanay tayo dyan, so perfect tayo nan, wala tayong problema sa mata. Tapos pagkatapos ng sa mata, pay attention ka lang rin sa sasabihin nung nag-assist sa'yo. Kahit naman, tapos pay attention ka sa nag-assist sa'yo. Tapos mayroon din naman tao nag-assist. Sabi ko nga sa'yo, maraming nakakalat dun sa hallway na mag-assist sa'yo. Pag makita na tapos ka na, lalapitan ka na kaagad na. Ituturo sa'yo kung saan ka. Kaya wala kang makikita dito sa Japan na yung pag nag-aasikaso ng mga valid ID o kaya kahit anumang kailangan na government issue ID. Maraming nandyan sa hallway pakalat-kalat, tapos tanong sa kapwa nila aplikante, wala dito, wala. Tapos yun, pagkatapos ng eye test, nag-pay attention ako doon sa sinabi niya na number, na window, punta ako doon sa window na sinabi niya, binutasan yung old license ko, binutasan na. Hindi ko na pala nakuha yung old license ko kinuha na kagad nila Tapos pagkatapos ko doon, yung binutasan niya, inabot niya sa akin yung binutas na may kasamang papel. May pay attention ako sa sinabi niya na number na window, tapos pumunta ulit ako doon sa window na na sinabi niya, inabot ko. Yung window na yon, ang next naman nun, nagpa-picture na ako para sa bago kong lisensya. Picture ko na ilalagay doon sa ID. So pagkatapos kong picture, saglit lang naman yon, ilang minuto lang, binigyan niya ako ng parang number kung saan na kung room pupunta para sa seminar ko, lecture about sa safety driving dito sa Japan. Mga reminder lang naman yon, huwag kayong kabahan kasi wala namang exam doon. Reminder lang yun, manonood lang. Papaliwanag yung lalaki doon, papaliwanag sa harapan nyo, papaliwanag. Tapos magpapanood sa inyo ng CD, papanoorin kayo ng CD na mayroong mga reminder lang yon, reminder sa safety driving dito sa Japan. Tapos pagsusuot ng helmet, bawal uminom. Hindi lang about sa mga four wheels to, pati sa mga gumagamit ng motorsiklo, yung palagi pagsuot ng helmet, kailangan ayos lahat ng mga ilaw, ganun lang, parang balik-tanaw lang, refresh nung pinag-aralan natin nung kumuha tayo ng lisensya dito sa Japan. Tapos yun, pagkatapos nun, para yun sa mga para yun sa mga bagong first time pa lang mag-renew ng lisensya sa Japan. Iba-iba kasi ang mga room dito, mayroong mga alam ko pag sa mga mayroong violation, mas mataas yata yung oras, aabot siguro ng mga 3 hours pag mayroong violation. Yung palagay ko lang kasi yung pumunta ko doon, yung sa room ko, 10 lang kami na doon sa quarters. Meron pa ako nakita doon sa ibang room, mayroong mga matatanda, mga 3 room yata yun. Pilagay ko mga ibang mga mayroong mga penalty or kaya a violation sa driving. So, bukod-bukod yan. Sa akin, yung mga kasama ko, mga first time lang rin mag-renew ng lisensya. Tapos yun, pagkatapos mo, yung seminar na yun, sabi ko nga, di ba, 2 hours. So, nag-umpisa yung lecture doon sa seminar namin ng seminar room nag-umpisa ng 9:30. So, matatapos dapat siya ng 11:30. Pero hindi diretso na klase 9:30 nag-umpisa, tapos pinag-break kami ng 10:30. Sabi nung nagpapaliwanag sa amin doon, yung proctor ang tawag na doon, sabi, 10 minutes break lang. So, kailangan before 10:40, andoon na kami sa room. Mag-pay attention kayo kasi yung mga Japanese people, masunurin sa oras yan. So, kailangan before 10:40, na doon natin sa loob. So, kaya maipapayo ko, kumain na kayo sa bahay ninyo bago ko pumunta sa driving center para mag-renew ng inyong mga driver license. Kasi yung 10 minutes, hindi kayang kumain ng pang full yun. So, kailangan, inom lang ng tubig.
So, yun guys, no? Sorry, naputol. So, bago kayo pumunta ng driving center, kumain na kayo. Kasi yung binibigay na 10 minutes break doon, para lang yun umihi. Tapos, uminom ng tubig. Hindi kayang kumain ng full yun. Kaya kumain na kayo hanggat maaari. Kasi, yung 10 minutes, masyado maiksi yun. Iihi lang talaga kayo nun. Tapos yun, pag natapos na kayo ng 11:30, matatapos yun, 11:30, yung seminar, tatapos ng 11:30, sasabihin ng speaker dun sa harapan na, maghintay lang kayo na muna ng ilang minuto, at ibibigay na sa inyo yung bago ninyong driver license. Tapos yun, mayroon papasok doon na dala-dala na yung ating mga bagong driver license. Babanggitin niyo yung mga number. So, tatakpan ko lang itong pin number ko na nilagay. Ayan yung yung number. 125. Ayan yung pinakadulo yung number mo, yan, 25. Yun, tatawagin niya, Jugo. O, pag sinabing Jugo, punta ka doon sa harapan, tanggapin mo, tapos i-remind ka niya na i-check mo, pwede ka nang umuwi. Pero i-check mo muna yung driver license mo, kung tama ba yung pangalan, yung address, pati yung birth date, kung tama. Kung tama, pwede ka nang umuwi. So yun, yung chinek ko, syempre tama na. Diretso na ako umuwi. Ganun lang kadali ang mag-renew dito sa Japan. Mag-renew ng driver license. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa paglaan ng ilang minuto niyong panonood sa aking video. Please don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa subscribe sa aking channel. Baka naman, baka karmahin ka niyan. Hindi ka. Maraming salamat po.